Tanungin niyo po yung sarili. Ano ba ako? Ayun, lahat po ay nakapag-CR na, nakapag-nakain na po ng tubig. Ano kaya ang gagawin ko para makita niyo ako dito, tapos makikita ko rin kayo, no? Lalapit doon. Maglalakad. Maglalakad. Purihin po ang Panginoon. Ako po natutuwa na nakikita ko po ang mga anak ng Diyos na nakangiti. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nakangiti. Ayan. Kangiti ka ba? Parang hindi aso eh. Parang na-persa lang eh. Sino dito ang tinulak lang kaya narito ngayon? Wala naman ano? Yung tinulak lang. Kaya dito ako kasi sabi ng nanay ko, wala akong allowance pagdating ng ano, pag di ako kumati ng church. Alam niyo po, ang pag-attend po ng church, ang pinakamagandang bagay na pwedeng gawin ng isang tao. Everybody say amen. Amen! Alam niyo po bakit? Lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay, yung pag-aaral, ang pagtatrabaho, paggagala, paglilibang, ang mga bagay na yun ay walang halaga sa mata ng ating Panginoon. Ang isang bagay lang na mayroong halaga sa ating Panginoon ay ang mga bagay na ginagawa natin sa pangalan ng Diyos. Amen! Ang mga bagay na ginagawa natin para mapurihan ang kanyang pangalan. Amen! Amen po? Amen! So magandang umaga po sa bawat isa at bago pong lahat, ako po yung magpapakilala. Ako po ay, akalain mo, hindi pa ako namimisay, basag na kagad. Hindi ko na kailangang basagin. Ako po si Brother Joel Alisen. Joel Alisen. Ako po ay tubong Bacolod. Lumaki po ako sa Bacolod, pero ako po pinanganak sa Mindanao. Kaya konting pasyensya kapag ang aking English ay medyo matigas. Kasi sa amin, ang tricycle ay tricycle. Ang obstacle sa amin ay obstacle. Ayan, kaya may konting katigasan po ako pagka ako nagsalita. Ayan. Nung nakarang Sunday po, nagdiwang po tayo ng Mother's Day. Amen! Sino po dito mga mother? Amen. Ano po naman? Ano po? Ano yung mag-iyak? Halap pa naman ho eh. Joke lang po. Joke lang po. Ayan, mga mothers po yan. Nung nakarang Sunday ay Mother's Day. Ngayon po ay gusto ko po magkaroon tayo ng post-Mother's Day message. Okay lang po ba yun? Amen! Ayan, hallelujah. At dahil Mother's Day ngayon, bibigyan ko po kayo ng konting background patungkol po sa aking nanay. Ayan, ang aking pong nanay ay si Conchita Ruiz. Bigla kayo naguluhan, ano? Joel Alisen, ang aking nanay na si Conchita Ruiz. Paano nangyari yun? Ganito pong nangyari yun. Yung nanay ko po ay dahil siya ay maganda. Ayan. Wow! Siya po ay nagkaroon ng unang asawa. Ayan. At nagkaroon po ako ng kapatid doon. Siya po ang panganay namin. Ang pangalan niya ay Mary Jean Ruiz. Ayan. Matapos po ang maraming taon, namatay po ang kanyang asawa. Yung Ruiz, namatay po. At nakatagpo po niya ang gwapo kong tatay. Ayan. So nagkatagpo po sila sa Mindanao. Doon po sila nagkita. So ako po, by nature po, ang aking pong tatay ay Muslim. Pero praise the Lord, ako hindi naging Muslim, ako naging Kristiyano. Ayan. Siya po ay masugid na tagapagsunod ng Muslim. In fact, may mga gabi na hindi pwedeng tumabi sa aking nanay dahil may mga, kasi yung mga Muslim, merong ano yan, may mga konting, may mga fasting, hindi lang yun. May mga panahon na meron silang pakikipagdigma, may mga ganun-ganun pa, no? Kasi yung tatay ko ay miyembro noon ng mga vigilant, tawag doon, grupo ng mga daga. Ang word doon ay ilaga. Isang grupo yun na mga mandirigma yun. So yun. Anyway, yun po ang aking tatay. At doon po kami ipinanganak. Ako po ipinanganak doon. Nagkaroon ako ng 2 kapatid. At 3 kami. Sa madaling salita po, 3 kami na magkakapatid sa pangalawang tatay. Ang aking tatay ay Alisen. Ayan. Hindi sila kasal ng aking nanay. Kaya ako po ay pinanganak na illegitimate. Akalain mo yun? Espesyal ang pangalan ko. Ako ay illegitimate child. Kung mayroong special child, special din ako. Kasi illegitimate child ako. Ayan. Namatay ang aking tatay sapagkat marami siyang bisyo. Nangyari kasi galing Mindanao, napunta kami ng Bacolod at hindi na siya naging aktibo sa pagiging Muslim niya. At hindi na siya aktibo, nagkaroon siya ng bisyo, manginginom. Nasunog yung baga, hanggang sa agang kinuha ng Lord. So ako po ay 3 years old pa lang, nawala na ang aking tatay. Ayan. Nung namatay ang aking tatay, nagkaroon na naman ng asawa ang aking nanay. Kalahin mo yun? Imagine niyo kung gaano magandang nanay ko. Tatlong asawa ang aking nanay. Pero sa pangatlong asawa, hindi na ako nagkaanak. Sapagkat ako na ho ang naging bunso. Nagpalaigit na ang nanay ko, kaya hindi na ako nagkaroon ng kapatid sa pangatlong asawa ng nanay ko. So, hindi lang ako illegitimate child, nagkaroon pa ako ng tinatawag na stepfather. Kalahin mo yun? Isa talaga, no? Illegitimate child ka na, may stepfather ka pa.
Ayan. So, nagkaroon ako ng stepfather at hindi naging successful ang kanilang pagsasama sapagkat ang aking stepfather napakabait, napakasipag. Pero, kapag nakainom, tumatapang. Nawawala lahat ng kanyang, nawawala siya sa kanyang sarili. Nagiging magulo ang kanilang buhay. So, yun po ang naging kwento ng aking nanay. Napakakulay ng buhay ng aking nanay. Ayan. So, may background na po kayo kung sino ang aking nanay. Siya po ay si Conchita Ruiz. Sa mga iba pong impormasyon, magbukas na lang kayo sa Facebook. Wow! Hallelujah. Paano kilala niyo ang aking nanay? Meron sa Facebook page. Ayan. So, Conchita Ruiz po, ako po ay Joel Alisen. So, baka ako kayo maguluhan, ano? Ruiz po ang pili ng nanay ko, ako naman po ay Alisen. Ayan, speaking of nanay, napakalaga po ng mensaheng ito. In fact, sa totoo lang po, ipinilit ko ito kay Pastora. Sabi ko kay Pastora, Pastora, pwede ba na ako ang maging, ako ba ang magbigay ng mensahe sa araw ng Sunday? Dahil ito yung mensahe na, kung meron po akong isang mensahe na pwedeng ibigay at pwede na ako mamatay, ito po yung mensahe na gusto kong ibigay. Ayan. Halimbawa, kunin na ako ng Lord, at least na ibigay ko yung mensahe ito. Ayan. Dahil ako po ay malapit na malapit sa mga nanay. No? Ako po ay mamas boy kung tawagin. Sabi nila, no? Sa iba, ay mamas boy, mamas boy. Ako po ay natutuwa pag natawag akong mamas boy. Amen? Hanggang ngayon po ako ay mamas boy pa rin. In fact, pag nakita kami ng nanay ko, pinapapako yan ng halik. Ginagahasa ko ng yakap. Halik. Ang aking nanay. Ganyan ko kamahal ang aking nanay. Ganyan ako kalambing sa aking nanay. Kaya pag nakita na ako niyan, nilakapin yan, tatago yan. Tatago-tago yan, parang dalaga. Ganun yun, ano? Pagka talaga namang pinapapako po talagang yung time talagang ay tinitake ko talaga ang opportunity na ma-enjoy pa ang aking nanay. In fact, ang sabi ko sa kanya, Nay, ang gusto kong buhay mo ay umabot ka ng 100 years old. Sabi niya, ha? Ang haba naman nun. Sabi ko, 100 years old. Kung paano gagawin yun, bahala ka. Basta kailangan umabot ka ng 100 years old. Dahil doon, ang ginagawa ng nanay ko, araw-araw nagja-jogging. Araw-araw sumasayaw. Nakati ko kayo, uso yung mga sayaw, di ba? Sumasayaw siya, lagi siya sumasapa sa barangay, at sumasayaw. Sabi ng aking kapatid, Ma, tama na yan, ano ba? Lagi na araw-araw na lang, wala kang ginagawa kundi sumayaw. Ang sabi ng nanay ko, aba, kausapin mo si Joel. Ang gusto mo naman, umabot ako ng 100 years old. Kaya ano gagawin ko? Hindi kailangan lagi akong healthy. Kaya pag tumatawag pa ako sa akin nanay, Nay, kamusta na ho ang inyong exercise? Sabi ko sa kanya, Nay, tigilan niyo na ang pag-akyat ng puno. Ang nanay ko ay 63 years old na. Kasi nung maliit ako, ang hilig umakyat ng puno, no? Ang hilig umakyat ng puno, nangunguha ng mga pwedeng ibenta sa palengke. Ayan po ang introduction pa lang natin. Patungkol po sa nanay. Anyway, hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Exodus chapter 20 verse 12. Pero okay lang po. Hindi na po kailangan magbukas ng Biblia. Mamaya ho pag-uwi ninyo, buksan ninyo. Exodus chapter 20 verse 12. Ang sabi po doon, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God has given you. Ano po ang sabi doon sa wikang Tagalog? Kailangan daw nating bigyan ng honor yung ating mga magulang, especially yung ating nanay, sapagkat Mother's Day. Ayan. Magkakaroon tayo ng mahabang buhay. Akalain mo yun na haba ang buhay mo pag laging mino-honor ang iyong pamilya. Sabi ng iba, mahaba lang pala ang buhay, yun lang. Yun lang pala ang promise ng Lord, haba lang ang buhay ko. Hindi lang yun. Alam niyo, pag maganda ang buhay niyo, lagi niyong wini-wish na sana mahaba ang buhay niyo. Amen? In fact, ang mga mayayaman, ayaw nilang mamatay. Alam niyo bakit? Dahil na-i-enjoy nila ang buhay nila. Nakanis ng pera, komportable sila, at gusto nila mahaba ang kanilang buhay. Ang promise ng Lord, mahaba ang buhay natin kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon at minamahal at nirespeto natin ng ating mga magulang. Yan, napakagandang promise po niyan. Alam niyo po, kapag ang ating magulang ay ating ino-honor, minamahal, nirespeto, ang ginagawa natin sa ating nanay, tatay, mga magulang natin, ay para na natin ginagawa sa ating Panginoon. Amen? Amen. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang siyang lumikha ng lahat ng bagay. Kung ang lahat ng bagay ay kanyang nilikha, ang ibig sabihin, ang ating magulang, siya rin ang may likha noon. At kapag ang nilikha mo ay nirespeto, minahal, nabibigyan ka na rin ng honor. Amen? Nasubukan niyo na po ba magluto ng masarap na ulam? Tapos pagkadating sa asawa niyo,
Han, ito ang masarap na ulam. Nung matikman, ang sarap ng mechado! Sabi ng asawa mo, hoy, hindi mechado yan! Minuto yan! Nakalain mo yun. Init sa pera ang luto mo. Pagkatikim mo pa lang, ba't ganito ang alak? No? Ang tsura ng asawa mo, hindi naman i-drawing yan. Next time, hindi na mo luluto. Dialogue ko yan ah. Magluto ka mag-isa mo. Nagsaing! Ang saing ay malambot. Ano ba naman to? Parang, ano ba to, lugaw? Ikaw na magsaing sa sunod, ha? No? Pag ang ginawa mo ay napintasan at hindi nirespeto, hindi binigyan ng pansin, ikaw ang naapektuhan. Amen? Kaya kung halimbawa po ang ating nanay, ang ating mga magulang, hindi natin minamahal, hindi natin nirespeto, nasasaktan po ang ating Panginoon. Nasasaktan siya. Bakit? Dahil nilikha niya yan. At nilikha niya yan para sa'yo. Amen? Amen. So may mga bagay po tayong kailangan consider. Paano nga ba natin maipapakita ang ating pagmamahal at respeto sa ating magulang? Bibigyan ko po kayo ng mga simpleng bagay na pwede natin gawin pang araw-araw para sa ating nanay. Tayong mga anak, kayang-kaya natin gawin to para sa ating mga nanay. Amen? Handa na ba kayo? Amen. Introduction pa lang yun. Tayong lahat ay pumikit. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Dalangin ko, O Diyos, na samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagsasalo-salo ng salita mo. Samahan kami na yung Santong Espiritu habang kami nakikinig ng salita mo, O Diyos. Sapat alam namin, Panginoon, that this is life. Lord God, ang mapakinggan ang salita mo. Hindi lamang kami nabubuhay sa tinapay, ang sabi mo, Panginoon, kung hindi sa bawat salita na bumutawi sa itibig. Kaya nga po, O Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat. Ikaw ang mapurihan, ikaw ang may taas. We pray, Lord, for each children, sa bawat anak na narito. Lord, after the message, ang isang bagay lang ang gusto namin ma-realize ngayong umaga, Panginoon, ay ang ma-realize namin, Panginoon, kung gaano kahalaga, kung gaano karapat dapat mahalin ang aming magulang, ang aming nanay, at ang aming mga tatay. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga simpleng bagay para maipakita natin ang ating magmamahal sa ating mga magulang. Everybody say, let us love our parents verbally. Everybody say, verbally. Verbally. Ano ibig sabihin ng verbally? Dapat daw sinasabi. Amen? Amen. Ang mga lalaki hindi mahilig sa ganyan. Pag sinabi ng babae, sabihan mo naman ako ng I love you. Sabihin ng lalaki, hindi na kailangan sabihin yun. Nakikita mo na naman, Nax. Hindi na kailangan sabihin lagi. Sa aming mga lalaki, hindi kasi kayo mahilig magsabi ng I love you. Lalo na yung Tagalog, iniibig kita. Ang lalim nun, ano? Meron kayo sa mga boyfriend, narinig niyo na ba yun? Nasabihan kayo ng Tagalog na, alam mo, mahal kita. Iniibig kita. Pero pag English pwede, no? I love you. Parang napakadali, no? Pero alam niyo po, mga lalaki, hindi mahilig sa ganyan. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan lagi nating sinasabi yun. In fact, kahit sa prayer, kahit alam ng Diyos ang prayer natin, nire-require ng Lord na sabihin ang mga panalangin, banggitin ng ating mga labi. We have to love our mother, our parents, verbally. Amen. Amen. Magpasalamat tayo at nilikha ng Diyos ang sanlibutan out of nothing. Masabi niya, from the beginning, that the earth is formless, it is full of darkness. At naisip niya, sabi niya, let there be light. Binanggit niya. At nagkaroon ng liwanag. Kung hindi binanggit ng Lord, nasa isip lang niya, mahal mo ba ako? Nasa isip ko. Nasa isip ko, pag-ibig ko. Hindi ba naman yun? Paano niya mababasa yun? Ang babae, gusto niya yung narinig nila yung word na I love you. Kaya yung nanay natin, sabihan natin ng I love you. Kailangan sanay tayo. Pinapractice natin. Sige nga, sabihan niya muna natin, asawa muna, asawa. Sabihin ng asawa sa kanyang asawa, babae, honey, I love you. Mga anak naman, sabihin na sana nanay, Nay, I love you, Nay. Ayan. We have to love them. Sabi mo ba, hindi ako komportable sa ganun. Kahit ano, kung hindi ka komportable sa ganun, then let be uncomfortable. Mas maganda yung hindi ka komportable, kaysa naman komportable kang hindi sabihin. Amen? Amen. In fact, maraming mga bagay sa buhay ng tao,
na kahit uncomfortable tayo, kailangan natin gawin. Hindi dahil uncomfortable tayo, hindi na natin gagawin. Hindi reason yun. Dahil hindi ako komportable. Hindi mo po nang gawin. Ganun. Kawawa ka naman kung laging ganun ang prinsipyo. Sino dito komportable magtrabaho? Wala naman tao komportable magtrabaho eh. Pero hindi tayo komportable, pero dapat natin ginagawa yun. Amen. Gusto na natin matulog. Alam niyo ba pag natulog kayo na natulog, magiging hindi na rin kayo komportable. Nasubukan niyo na matulog ng isang araw? Yung hindi na magising? Tulog na natulog? Ano pagkagising ang sakit ng ulo nyo? Amen? Di ba? Tapos sabi ng iba, siguro magandang parusa yung matulungin na pagkagising mo, tulog ulit! Pagkagising mo, tulog ulit! Hindi ka pwede magising! Ang hirap nun. So lahat ng mga bagay na iniisip natin hindi tayo komportable, dapat gawin pa rin natin. Masabi ng iba, hindi ako komportable, lagi sinasabi ma, I love you. Yung paglambing. Kung hindi ka komportable, then be uncomfortable, but it is not a reason para hindi mo gawin. Amen? We have to love our mother verbally. Everybody say verbally. Yan. Number 2, love our parents, yes, love our mother physically. Verbally, physically. Kailangan physical, may kasamang yakap, may kasamang halik. Kaya ang mga asawa, kung ikaw ay lalaki, maganda na araw-araw ginagahasa mo yung asawa mo eh. Kasi asawa mo naman yun eh. Amen? Ha? Talagang lagi mong nilalambing yung lagi mong dinudumog yung gusto ng asawa yan. Ngayon kayo naman mga nanay. Anak, kung ikaw yung anak, dapat lagi mong niyayakap yung nanay mo. Lagi mong nilalambing, lagi mong hinahalikan. Ang sabi ko sa aking anak, Claudius, sana paglaki mo, hindi ka magsawa na halikan kami. At sana hindi ka mahiya na halikan ka pa rin namin. Sabi niya, oo daddy, pag kami-kami lang. Kaya pag nasa school na, halikan mo, ayaw. Alam niyo po, napakasarap ng feeling ng isang magulang na nilalambing ng anak. Huwag naman kayong lumambing lang kung may kuko, kailangan kayo. Nakakatakot kasi ngayon mga bata, pag bumalik, ako, ay, magkano kaya yun? No? Ang pangit lang ganun. Pagkahalik ng anak, sasabihin ng magulang, saan ang lakad mo? Kasi parang papaalam na eh. Hindi ganun. Dapat ginagawa natin yun as a practice. Every day, we embrace them, we kiss them, we hug them. Naglalambing tayo, mga anak. Nilalambing niyo bang nanay niyo? O kayo lang ang laging nilalambing? Ano yan kayo? Dapat lambingin niyo rin yung nanay niyo. Niyayakap niyo rin sila. Naalala ko, numalik pa ako talaga namang. Ang nanay ko talaga, napupudpud na yung isni ko. In fact, alam niyo po sa lahat, hindi lang po sa mga mayabang, halos lahat ng mga tita ko, mga lola ko, pag ako ang umuwi sa kanila, natutuwa sila. Dahil pala halik daw ako. Hinahalikan ko ng hinahalikan. Pag aalis na ako, alam niyo yung mga lola, lalapit sa akin. Bibigay ng pera. Hindi, sa'yo yan. Oo, mga tita ko, dahil lalambing, hindi naman dahil malambing ako, hindi naman dahil may kailangan ako kaya malambing ako. Ginagawa ko yan naturally. Kaya sila pag umaalis ako, hindi naman kailangan, tita, aalis na ako. Baka may nakalimutan ka. Alis na ako, tita. Alis na ako. Baka may nakalimutan ka. Hindi ganun. Alis na po ako, kikis. Maya-maya may pahabol yun. Pero hindi ko pa sinasabing gawin yung lagi dahil hindi dahil doon. Kung hindi yung mapasarap natin yung kanilang feeling, mapasaya natin sila. Amen. Ang sarap ng feeling ng gano'n, hinahalikan ka, kahit amoy isda ka, amoy sibuyas ka, nilalambing ka pa rin. Hindi yung dahil, alam niyo po, ang magulang, ang laging bida sa kanyang bibig, ang kanyang anak. Dapat tayong mga anak, laging bida sa ating mga bibig, ang nanay din natin. Amen? Amen. Hindi naman yung siya lang laging bida. Tayo laging bida sa kanya. Dapat tayo din bida ang nanay. Amen? Amen. So let us love our parents physically. Physical, may hawak, may touch. Naalala ko dati pagka yung yung mga magulang kasi dati, ang hilig mo patanggal ng uban. No? Galit na galit ako nun pagka Joel, tagal mo ko ng uban. Yung puting buhok. Oh, galit na galit ako noon. Ano ba naman yung nanay ko? Ang ginagawa ko, sabi na kasi, hindi, 20 lang, 20. 20 uban lang.
Kasi konti pa lang ang uban ng nanay ko noon. So, ang ginagawa ko, para makadaya ng konti, pinuputol ko yung uban. Pag 10, 20 na agad yun. No? Tapos, medyo, ano ko pa na konti, ba, ma, talaga, ito, puputulin ko to. Talaga naman, nakalima na ako. Pero ang 5, wala pa yun, 2 pa lang yun. Tapos, sabi niya, kutuhan mo ko. Siyempre, ayaw ng mga lalaking gano'n eh. So, gagawin ko naman, kunwari, may tinig ko sa, laki ng kuto ni mama. Tapos yung pala, ano na yun, yung kukulang, yung takbo. Sabi ng mama ko, ang lakas ng tuluga! Alam niyo po, nung umuwi ako sa Bacolod, sabi ko, ma, tanggalan ko kayo ng uban. Sabi niya, ano? Tatanggalan mo ko ng uban? Gusto mo kalbuhin? Kasi puro uban ang buong ng nanay ko. At naalala ko, sabi ko, sayang pala yung opportunity na nalalambing mo pa yung nanay mo. Kasi habang kinukutuhan mo siya, nakahiga yan sa'yo eh. Tapos magkadikit kayo. Tapos pwede nagkukwentuhan kayong dalawa. Yun ay precious time yun. Kaya kailangan pala, lagi natin ini-embrace yung time na yun. Huwag panghinayangan natin na mawala yung time na yun. Kailangan, take the time, take the opportunity. Ang sabi doon sa, nakita ko, nabasa ko, sabi doon, tayo mga anak, busy tayo sa ating mga ginagawa araw-araw. Magkada, papapaayos ng buhok. Nakakalimutan natin na habang tayo ay lumalaking mga bata, yung ating mga magulang, hindi naman yan sila machine eh. Tumatanda na rin sila. Naalala niyo yun? Maliit kayo, palaki kayo na palaki, habang lumalaki kayo. Tuwang-tuwa kayo kasi, uy, nagdadalaga na ako, nagiging binata na ako. Pero nakakalimutan nyo ha, kasunod na pagbibinata mo at pagdadalaga mo, yung magulang mo, tumatanda na rin. Kaya kung gaano excited kang maging dalaga, maging binata, yung nanay mo naman, ito naman yung, ako, matanda na ako. Kaya kailangan kinukomfort natin sila. Ini-embrace natin sila, Nay, huwag kang mag-alala, nandito pa kami. Tinitake natin yung opportunity na yon. Dahil sila, patanda ng patanda. Walang nanay na pabata ng pabata? Meron bang nanay na pabata ng pabata? Wala. Ang mga magulang natin, nagkakaedad na. Ang nanay ko ngayon, 63 years old na. Pag nagtatawagan ka, ma, kamusta na yung exercise mo? Parang 40 years old lang ako nga. Sabi ko, tamang-tama, meron ka pang 40, 63, meron ka pang ilan pa? 37 years pa, ha? Kasi 100 years ang target mo eh. Kasi ngayon, sabi nila, hanggang mga 80 na lang, 70 na lang, may hina na. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko 100 years, makakasama kayong nanay ko, para lagi ko pa sa may embrace. So let us love our mother physically. Physical. Hinahawakan, ini-embrace. Amen, mga bata. Parang ayaw nila. Mamaya, pag-uwi nyo, kaya kami nila ang nanay nyo. Number 3, we have to love them patiently and with respect. Nire-respeto, may pasensya. Alam niyo bakit? Dahil minsan sa kanilang katandaan, yung mga bagay-bagay na nababasag nila, hindi na nila nagagawa ng perfect, di ba? Yung paglalaba, may natirang mansa lang. Ano ba yun, Nay? Naglaba ka ba, Nay? May natirang mansa dito eh. Alam niyo yung nanay? Nakakalong ko pag merong bata, tinatanong, anong trabaho ng nanay mo? Tapos sabihin ng bata, wala po eh. Sa bahay lang. Ano? Sa bahay lang? Alam mo ba trabaho sa bahay? Mga lansa, pagkatapos kumain, maghuhugas, magluluto, pagkatapos hugasan ang pinaglutuan, hugasan ang pinagkainan, maghahanda na naman, mamalansya, maglalaba na naman, kumain puno sa bahay niyo, maya-maya, uwalis niyan, maya-maya punas. Napakaraming trabaho sa bahay. Kaya nakakalungkot pagka sinasabi ng bata, wala akong trabaho ang nanay ko, sa bahay lang. Subukan mo kaya maiwan sa bahay, no? Para malaman mo kung gaano kahirap ang trabaho sa bahay. Pero walang label, wala siyang kung sino ba, manager, supervisor. Sa magulang, meron pa nakadikit eh, plain housewife. Plain na plain. Alam niyo kung mahiya kayo, mahiya tayo mga bata. Alam niyo bakit? Grabe ang trabaho sa loob ng bahay. Nasubukan ko yan nung trabaho ng aking asawa. Nagtrabaho siya. Pag-uwi ko ng bahay, kailangan ko lang magsaing. Pag nagsasaing, yan ang anak mo. Daddy, ano ulam? Magluluto ka ng ulam. Habang kumakain kayo, hop! Huwag kang gumamit ng plato. Mamaya, hugasan naman natin yan. Yung kinain mo kanina, yung gamitin mo ulit. Kuha tayo saging. Tawag ng saging. O yan. Tapos basura. Bakit? Tamad ako maghugas ng pinggan.
Naisip ko, grabe trabaho ng nanay. Kung dati kang niluluto, marami ka rin hugasan. Pag marami kayong kakain, marami ka rin hugasan. Maya't maya yun, hindi na uubos. Hindi na uubos. Buti pa sa kumpanya, pagpatak ng Sunday, wala kang pasok. Sa trabaho, pagpatak ng 8 oras, uwi ka na. Sa bahay, hindi. Hanggat may gising. Hanggat may gising. Hanggat may gising. Naguhumad ng damit. Si Claudius, nakailang humad ka na. Sabi sa akin kagabi, Daddy, magpapalit na ba akong damit kasi matutulog na ako eh. Awin ko muna. Pwede ba yan? Sabi ko sa kanya, ang hirap maglaba ng maglaba. Ang mama mo kawawa ako at tabak-tabak ng labahan oh. Sabi ko, Daddy, baho ko na eh. Pero sabi ko sa kanya, pwede pa yan. Wala naman nanay mo ngayon. Numayang gabi pa uwi, nagpa-practice pa. Hindi naman niya maamoy yan, umiya, tulog na si Claudio. Sabi ko mga kanya, ito ang baho na damit ng anak mo. Sabi ko, hindi ko pinalitan ng damit yan eh. Ano bakit? Eh, tambak mo na labahin mo, kawawa ka naman, maglalaba ka na maglalaba. We have to love our parents physically. With respect, patiently. Amen. Pagpasensyahan natin, naalala ko yung kwento ng matanda? Sa dami ng mga nababasag ng plato, bawat kain, nababasag, sabi ng bata, Tay, dito ka na lang kumain sa kahoy. Para kahit anong laglag hindi nababasag. Laglag dito, laglag dyan, at least kahoy yan. Bali-bali nitong lag. Nakita ng apo. Sabi ng apo, si Lolo kumakain sa kahoy na plato. Hindi gumawa ngayon yung apo ng kahoy na plato. Sabi ng anak, Hoy, ang ginagawa mo? Plato po, gawa sa kahoy. Paano mo naman yan? Eh, para kung pag tumanda kayo, ito na rin yung maging pinggan nyo. Nasaktan mo yung nanay eh. Ha? Oh, sige, huwag na yung gamitin yung kahoy. Kahit ilan ang mabasag niya, okay lang. Plato na ang gamitin ng tatay ng lolo niya. Alam niyo bakit? Kasi ganun talaga. Pasensya, respeto. Gusto mo yung ganun? Yung pagtanda mo, kahoy na lang kainan mo. Tapos hindi na yung kahoy, nakapako pa. Parang kainan mo ba, hindi malalaglag. Nakalikit yung puwet. Ba't di ba lipat-lipat yung kahoy? Ayan, para niya mabasag. Sa aso lang ginagawa yun. Sa mga baboy lang ginagawa yun. Sa tao, kahit mabasag, hayaan mo. Anyway, nanay mo naman yan eh. Amen? Nanay mo naman yan eh. Eh ano kung maraming mababasag? Ano kung masisira? Nanay mo naman may gagawa niyan. Okay lang. We have to respect. We have to love our parents. Amen? Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Nalala ko yung bata. Sabi ng isang teacher na ano, may isang teacher, sabi ng teacher niya. Sabi ng bata, Nay, tinanong ako ng teacher ko. Sabi ng teacher ko, meron ka pa bang kapatid? Nay, anong sagot mo? Sabi ko sa teacher ko, wala na akong kapatid. Talaga? Yung teacher mo talagang proud na proud siguro sa'yo, kaya talagang naghahanap pa siya kung marami tayo. Anong sabi mo? Sabi ko, wala na akong kapatid. Anong sabi ng teacher mo? Sabi niya, praise the Lord. Nawala ng kapatid. No? We have to love our parents. We have to respect them. We have to treat them with patience. Amen. Pasensya. Number 4, we have to love them. Love her or love them attentively. Dapat daw nakikinig tayo sa kanila. Alam niyo po yung magulang natin, kung mayroong mga tao na hindi tayo pakikinggan, ang magulang natin is the only person that will really listen to us. Sila yung ating talaga namang, sila yung ating tawag dito, yung ating, ano yung pag-artista ka, ano tawag doon? Pag-artista ka, mayroong kang fans, yung nanay natin ang ating fans. Number 1, fan. Pag pinanganak ka pa lang, wow, ang gwapo ng anak ko. Sabi ng doktor, paano yung gwapo yun? Paglabas mo pa lang, hindi pa kortsado ang mukha, wala pang buhok, nakapikit pa. Sabi ng nanay mo, wow, napakagwapo, grabe! Sabi ng nurse, ang itim-itim. Wala pero yung nanay, grabe yan. Pagsisigawan, nagkaanak na. Kaya naman, nakakatawa po sa Facebook, bagong panganak. Nakapost na kaagad. Anak niya, tsaka siya, nakaganoon. Proud na proud. Tapos nakalagay doon sa kanyang tag, ang gwapo ng anak ko. Ganon
Magka-proud ang nanay sa atin. Number 1 fans natin yan. Nalala ko ng balita ko, Joel, sayaw ka na. Ako naman, sayaw naman ako.